sabi nga sa kasal. Sa hirap at ginhawa, nasa tabi niya ako noon, wala kaming pambili ng ulam, tinutulungan ko siyang maghanap ng paraan. Una kong ginagawa yung kakapala ng mukha kong umutang sa mga kakilala ko na hindi naman nagdalawang isip na tulungan ako. Ang lagi nilang payo sa akin, magtrabaho ako para hindi mahirapan. Yung asawa ko na may trabaho naman, pero kulang pa rin. Kaya yun lang yung paraan na kaya kong itulong. Ang dami naming plano na unti-unti naman natutupad. Yung mga utang ko na itinulong ko sa kanya, doon ako nadismaya. Na ayaw niya akong bigyan ng pambayad. Kaya minsan ang diskarte ko, nagtitinda ako ng lugaw sa umaga. Hindi nga lang sapat yun, kasi hindi naman matao sa lugar namin. One day, nagbago yung ikot ng mundo. May gustong tumulong sa asawa ko. Anytime makakaalis siya ng bansa, mag-a-abroad ang asawa ko. Opportunity na yun para sa pangarap namin dalawa. Mga plano namin para sa dalawang anak namin. Natuloy siyang umalis, na nagbago din yung pakikitungo niya sa amin. Nagpapadala siya para sa mga anak namin. Hanggang dun na lang yon. Kamustahin kami ng mga bata, sobrang bihira. Napag-alaman kong yung tumulong sa kanya ay andun din sa lugar, kung nasaan siya. Tumulong sa kanya para maging ugat ng hindi namin pagkakaunawaan, para kalimutan pala kami at iwan. Hindi na matutuloy yung plano namin, kasi yung tumulong sa kanya, yun ang kasama niya ngayon. Akala ko sa hirap at ginahawa kami magsasama. Hindi pala, naghanap na lang ako ngayon ng trabaho kasi hindi ko kayang maipaglaban yung asawa ko. Mapera yung babae niya. At ang sabi niya, makikipaghiwalay na siya. Kayang-kaya na gastusan daw ng babae niya. Susundin ko na lang ba yung kagustuhan nila, na mangyari yung gusto nila? Kasi wala naman din akong pera na maipangtatapat sa kanila. Iba talaga ang nagagawa kapag mapera ang gagawa ng paraan. Hahamakin lahat, mapasa kanya lang.